Ayan! Alright! So there you have it. Welcome to the new episode of Over na Magsas! So, meron akong nabasa na question sa Reddit. Is it impossible daw ba to be friends or close with people of vastly different moral outlooks and remain unaffected by their views? Like, possible ba maging friends ka pa rin sa mga taong conflicting yung moral outlooks nila sa'yo, sa morality niya? Ayan. So to answer that question, to me personally, I believe na hindi siya impossible. Pero, totoo na may iba't ibang outcome na mangyayari based sa level ng moral perspective differences nila. So, ayun. Parang ano din yun eh, depende rin sa parang knowledge nila dun sa topic. Parang may na-develop silang standard. Yung gano'n. Na, ayun, hindi ko siya may explain eh, pero mas nagyas na ba? Yes. Parang ano rin siya, nagpo-promote rin siya ng healthy discourse. Pero pwede rin negative kung hindi talaga mapag-uusapan ng tama or Pag hindi ipipilit maganda ng isang tao yung views niya doon sa isa niyang pakaibigan na iba yung view para sa kanya. Kaya minsan nga doon pumapasok yung kay Irvin Goffman presentation of self in everyday life na kung ano yung nagsusud sa situation ng sa kausap mo, yun din yung magiging personality mo. Kunyari, if malungkot ka, medyo magiging malungkot din ako Para pantayan yung mood mo. Parang gano'n. Kasi napaka naman. Pero parang ang weird if masaya ka tapos yung kausap mo sobrang Oo, lungkot. syempre parang Parang ang kasi weird. insensitive din naman kasi ng gano'n. Pero hindi mo naman din kailangan pilitin yung sarili mo na maging malungkot. Dahil malungkot ka kasama. Hindi mo kailangan na, para lang maparamdam mo sa kanya na dinadamayan mo siya. Pipilitin mo yung sarili mo na malungkot ka din, hindi naman kailangan na gano'n. Parang maramdam mo lang sa kanya na nandun ka and yun, sama ka. Tapos ayun nga, parang pumasok doon yung group namin dati sa senior high school na may friend kami na yung isa, different siya sa views ng dalawa pa namin kaibigan. So parang, alam mo yun, para maiwasan yung conflict, para iniiwasan nyo rin yung topic na alam nyo magkakos ng discourse dun sa inyo. Pero if ever na mag-arises yung na yun, na yung pangyayari yun, para mas magandang pakinggan yung both sides, di ba? Para, alam mo yun, ibabalance nyo yung kung ano yung totoo or madagdagan nyo yung knowledge ng isa pa. So, dito talaga makikita natin yung importance nung pag-develop mo sa sense of self mo sa pag-socialize mo sa ibang tao. Kasi dito, in order for us to discover our stand, kailangan natin makipag-interact sa iba't ibang views. Paano tayo haharap sa kanila? Ano yung yung approach natin sa iba't ibang bagay with sense of parang respect pa rin. Pero nasa sayo pa rin talaga kung paano mo i-take yung views ng ibang tao kasi meron kang sarili mo talagang issues. Ayun, Para hindi madadevelop, maapektuhan yung original stance mo sa mga bagay-bagay. Na parang mawawala yung pagiging recognition parang along the way na maraming ang nakakasalumuwa na doon mo parang na uuwa kung ano yung difference mo sa ibang tao na hindi mo kailangan paninhan yung Hindi mo pala kailangan palaging parehas Oo, yung ibang yung tao. Pwede pala para lang magkaroon ka ng tropa na diba? Hindi mo kailangan pala na may similar palagi. Diyan din pumapasok yung looking glass. Yeah. May nabasa ko dun tungkol sa looking glass. Di ba yung parang yung perspective ng iba, nagiging ugali, nagiging part siya na sa'yo. May nabasa ako na kunyari, yung nakita sa'yo ng tao, ay masipag ka. Parang as a person, ititake mo yun para mas lalong ma-maintain mo yung picture mo na yun, o yung impression na yun, na masipag. Okay, masipag pala ako para sa kanila. Sige, sisipagan ka. Ito parang people Picture ka pa din, no? Kasi din natin siya parang survival instinct natin siya sa society. Parang yung mga stereotypical roles or yung mga ini-impose sa atin ng society na ikaw
kunwari bunso ka, ito yung role mo. Oo. Panganay Pero ka, ito feel yung like- role mo. Minsan, parang unconsciously, nagagawa natin siya kasi yun yung pinupush natin nung mga tao na nagsusurround sa atin. Pero at the end of the day, kapag na-develop na natin yung sense of self natin, through socialization, through tawag doon, pakikipagsalamuha sa iba't ibang friend groups, doon mo na de-develop yung sarili mong identity. So to answer the question of the Reddit OP or person, this is ang conclusion namin. Conclusion namin. Accepted Accepted ang ang Hindi, joke. So in conclusion, it is possible na magkaroon ng friendships with different levels of moral perspectives, but it is impossible na walang affect sa tawag dun sa beliefs and stance nila, ganyan. Even sa relationship itself, may magiging epekto talaga. Totoo. Ganda tanong rin ah. Naisip din kasi natin parang yun nga, diba, may nagkaiba kayo, diba? Parang yung pinagkaiba niya na yun, since naiisip mo siya, yun nga, naglalayo siya nasa-set siya ng boundaries na sa ibang tao. Like, kapag tayo, syempre tayo parehas tayo paniniwala, diba? Pero tapos tayo magkakasama, okay lang tayo mag-express ng opinions natin. Pero doon sa opposing belief sa atin na friend, parang, Na-held back. oo, like, sinasugarcoat mga natin minsan kung ano yung gusto natin sabihin. Para lang hindi rin sila ma-offend, Yes. diba? Parang respeto rin sa paniniwala nila. respect talaga. Tsaka sa feelings nila. Wala. And there you have it. This is Dave. There's Ali. Yes, JC. I'm Sal. Hi, I'm Ash. And this is... Over naman sa ahas! Yay! O, tara, kain lang.